brothers and sisters, welcome back again sa atin na Book of Life. So today, nandito tayo sa gilid ng karagatan, kasi sobra init ngayon ng panahon, kaya nga dito ako nag-standby. So alam niyo ba mga kapatid na kahapon ang ganda-ganda ng live natin, ang topic natin ay yung tungkol sa ika-6 na silyo. So mga kapatid, today magla-live tayo mamaya ng 2 p.m. this afternoon, kag ang topiko natin yung nangyayari sa ika-7 silyo. So mga kapatid, dapat talaga nating malalaman yung mga bagay na yun upang magkapaghanda tayo, no? At of course mga kapatid, kailangan din natin malalaman ang history ng mundo natin upang magkaroon tayo ng tamang paghahanda sa pagbabalik ni Jesus Christ. Kasi mga kapatid, alam naman natin na babalik ang mahal na Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na ang magtatagumpay sa laban natin sa buhay dito sa mundong ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, na kung saan yun yung pinangako ng mahal na Diyos. Yun yung pinangako ni Jesus Christ sa atin lahat. Kaya mga kapatid, dapat natin pagtagumpayan ang laban na yun sa buhay. Kasi kita nyo ito mga kapatid, napakaganda ang karagatan. Mainit, mahirap, ngunit masaya ang buhay sa mundo. So mga kapatid, sa bagong lupa at bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos, wala nang dagat. Kaya nga ako mga kapatid, basta maganda lang yung pakiramdam ko, sinusulit ko ang buhay na pinatikim ng mahal na Diyos dito sa mundong ito. Dito sa mundong ibabaw na ito. Patikim ito mga kapatid kung gaano kaganda ang mamumuhay sa mundo, no? Sa literal na mundo at may lupa. Kaya nga mga kapatid, no? Kung atin bigyan ng pag-iisip, si Jesus Christ ay nagpakatao. At siya ang unang saksi sa mga patay na nabubuhay at bumalik. At siya'y babalik. At siya'y naghanda ng bagong lupa at bagong langit para sa mga tao na magtagumpay. Again mga kapatid, ang mundong ibabaw na ito napakagandang buhay. Kahit napakahirap, hirap ng trabaho, init, pero maganda. So, ibig sabihin nagagandahan tayo na makamundong buhay dahil ito yung pinatikim ng mahal na Diyos sa atin. Ngunit mga kapatid, mayroon inihanda ang mahal na Diyos, si Jesus Christ sa atin. Yung bagong lupa at ang bagong langit na kung saan inhanda yun ng mahal na Diyos sa atin. Sa mga taong magtagumpay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kailangan natin magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan upang ang kagaya nito makamtan muli natin, at yun na yung walang hirap. Walang hirap, walang gutom, walang pagod, walang init. Ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, isa yun sa aking pinapangarap sa buhay. Yung matikman ang pamumuhay na kasama ang mahal na Diyos sa bagong lupa at bagong langit, na kung saan magpipraising song ka lang, maghimaya ka lang sa mahal na Diyos na kasama siya. Dito sa mundong ibabaw mga kapatid, nagpipraising song tayo, napapasalamat tayo sa mahal na Diyos, lahat ginagawa natin, pero ang katawang lupa natin pagod, hirap. Diba mga kapatid? Kaya nga ako'y pinapangarap ko na magkaroon ako ng buhay na walang hanggan upang kumbaga mga kapatid, bawi-bawi tayo. So ano dapat natin gagawin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, kailangan natin tanggapin si Jesus Christ. Kailangan natin tanggapin ng buong buo. Ang pinakasekreto dyan mga kapatid, dito sa mundong ibabaw na ito, huwag mong gamitin ang sarili mong puwersa o tawanan mo na puwersa. Sa bawat galaw, sa bawat gawa, isama mo ang Diyos na siya lamang ang sinasandalan mo.
Dahil yun ang gusto ng mahal na Diyos. Mga kapatid, mahal tayo ng mahal na Diyos. Ang gusto ng mahal na Diyos, hindi ho tayo maghirap. Tayo lang ho nang papahirap sa mga sarili natin. Tayo lang ho nang papahirap ng mga sarili natin, mga kapatid. Alam mo ba, pag tumawag ka sa mahal na Diyos at tumingi ka ng guidance, humingi ka ng tulong, kahit ano kabigat, mga kapatid, kayang-kaya mo dalhin. Kahit anong mangyayari sa mundo ibabaw na ito, pag ang mahal na Diyos kasama mo, kayang-kaya mong harapin. Ganon ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sa buhay natin sa mundo, kailangan na natin, mga kapatid, pumili. Sa Diyos o Diyos-Diyosan. Yung ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, mga kapatid, itong tawhanon natin na kinaabalahan, kayamanan, ambisyon, power, lahat yun ho yung Diyos-Diyosan, mga kapatid. Para sinusulit mo yung buhay mo dito na magsisikap ka dahil sa pwersa mo, kahit masama na yung ginagawa mo, basta panalo ka, basta yayaman ka. Ganon, mga kapatid, ang Diyos-Diyosan. Ang maka-Diyos, mga kapatid, naging kontento sa mga bagay kung ano lang ang mayroon. At hindi ho nag-iisip ng kahirapan dahil nandyan ho ang mahal na Diyos na gumagabay. Mga kapatid, ganun ho ang buhay na maka-Diyos. Naging kontento sa lahat na bagay, tinatanggap ang kapaitan, kasakitan, tinatanggap lang, mga kapatid. Hindi sumusuko. Ganon ang buhay na gusto ng mahal na Diyos. Yung magtagumpay ka sa laban mo. Kaya nga, mga kapatid, ang ika-6 na silyo, mga kapatid, yun na yung tinatawag na mga bagay na tapos na. Mga kapatid, yun yung tinatawag na ang mga bagay na yun ay nakaraan na. Tapos na ho yun. Para mong malaman, kailangan mo alamin ang history ng mundo. Hindi lamang history ng mga kung ano-ano sa paligid natin, kundi mismo ang history ng mundo. Kasi sa history ng mundo, diyan mo mapag-isip-isip na kailangan mo nang humanda kasi si Jesus Christ nangako na babalik. So kailan? Kung hindi mo alam ang history ng mundo, ang lahat ng mga bagay na yun ay nasa Bible. Bawat pahiwatig, bawat bukas ng mga silyo, mga kapatid, yun ho yung plano ng Diyos. So, mga kapatid, nasa 6 na silyo, patapos na ho tayo. So, ang pinakahuling talata sa ika-6 na silyo, yun ho, mga kapatid, ang magpatatak sa noo. Yan ho, mga kapatid, ang inaantay ng mahal na Diyos, ang matatakan ang mga anak niya sa noo para siya ay magbalik na. So lagi nagtatanong, kailan pa babalik ang mahal na Diyos? Mga kapatid, huwag kang magtanong na kailan siya babalik, kundi itanong mo sa sarili mo, kailan ka pa magpatatak sa noo para sa Diyos, para makabalik na siya. Again, mga kapatid, ang pagpatatak, hindi ho yun literal na tatakan ka. Kundi, mga kapatid, ang tatak sa noo na sa Diyos, yun ho yung isip, panampalataya at desisyon mo. Ang ibig sabihin, magdesisyon ka kung ano ba ang dapat mong susundin sa mundong ibabaw na ito. Diyos o Diyos-Diyosan. Amen? Amen.